Sa puntong ito, atin namang talakayin ang panulaan sa panahon ng Kastila. Tara, halungkatin ang kasaysayan ng Pilipinas. Panulaan sa panahon ng Kastila. Ayon kina Angeles, Machenzo at Panganiban, noong taong 1992, bago pa dumating sa Pilipinas ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay marunong ng bumasa at sumulat. Ngunit, nang pumasok ang abecedaryo ng mga Kastila, ay halos naging mangmang ang mga Pilipino. Kaya upang mapaunlad ng mga Kastila, ang Katolika Apostolika Romano ay unti-unti nilang pinag-aralan ang mga tula ng ating mga ninuno. Nanatili ang kanilang gawi at kinamulatang paraan ng pagbigkas dahil iyon ang kinasanayan ng kanilang dila. Hindi naglaon ay nangyaring namalasak ang haluang Kastila-Tagalog sa mga panulaan at ito ang ipinalagay na unang uri ng tula. Ang mga sumulat nito ay kinilala sa tawag na Landino. Narito ang isang halimbawa ng sinulat ni Bagong Banta noong 1946. Isa pa rito ang sinulat ni Francisco Balagtas noong 1860, ang taludtod mula sa La India Elegante y El Negrito Amante. Ang mga kayariang ito ay mga haluang Kastila-Tagalog ay naging panuhain sa mga unang panahon sa pananahan ng mga Kastila sa Kapuluan. Ngunit, hindi nagtagal, sinimula ni Felipe de Jesus ang pagkakaroon ng mga maipapalagay na tunay na tula. Narito ang mga halimbawa. Dumako naman tayo sa kung ano ang korido at awit. Ayon kay Rivera 1982, ito ay mga patulang salaysay na paawit. Taglay nito ang mga paksang may pagkamaginoo at pakikipagsapalaran ng mga tauhang tulad ng hari, prinsipe, duke, reyna at prinsesa. Ayon kay De Tavera, ang salitang korido ay galing sa Kastilang akorido na nangangahulugang kasalukuyang pangyayari. Ayon naman kay Panganiban et al. Ng binagong edisyon noong 1995, ang korido sa Pilipinas ay mga tulang pasalaysay na may sukat na 8 pantig sa bawat taludtod. Karaniwang mahaba at mahusay na banghay ng mga pangyayaring isinasalaysay. Makikitang lalong napadali para sa mga Kastila ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa pagpasok ng tinatawag na korido at awit. At ang unang kinabakasan ng pagkakabisa ng awit sa pagpapalaganap ng rehiyon ay ang talindaw. Ang talindaw ay isang perso na inaawit ng isang mamumuno sa isang seremonya. Karaniwang ginaganap ito sa pagdaraos ng isang nobena. Ang pabibiyan naman ay ang paawit na sagot ng isang pangkat at dinarasal ng namumuno. Narito ang halimbawa. Sa halimbawa ay mapapansin ang katalinuhan ng mga Makata sa paglilang ng kausayan sa paghabi ng mga tulang pang-Kristyanismo. Ngayon at alam na natin ang awit at korido, dumako naman tayo sa halimbawa nito. Alamin muna natin kung ano nga ba ang kaibahan ng korido sa awit, kung ang anyo at sukat ang pinag-uusapan. Una, ang korido ay may 8 bilang ng pantig sa bawat linya at binibigkas sa kumpas na marcha allegro. Ang allegro ay nangangahulugang mabilis. Samantala, ang awit naman ay 12 bilang ng pantig at mabagal na inaawit sa salin ng gitara o bandurya. Pangalawa, mabilis ang bigkas ng korido at may kabagalan naman ang awit. Pangatlo, ang ikinawiwili ng mababasa ay ang kasaysayang nakapaloob sa korido at ang ikinagaganda naman ng awit ay nasa aral na ipinapahiwatig nito.
Ang Ibong Adarna ay isa sa tinaguriang korido dahil sa mga katangian na nakapaloob dito. Una, makikita natin ng Ibong Adarna ay binubuo ng 8 pantig bawat linya at may 4 na linya sa isang sakno. Pangalawa, ang mga tauhan sa Ibong Adarna ay hari at reyna at mga prinsipe na kanilang mga anak na nakikipagsapalaran upang hanapin ang ibon na kung tawagin ay Ibong Adarna na tanging makagagamot sa kanilang ama. Pangatlo, nagpapakita rin ito ng mga kababalaghan at mga maalalamat na pangyayari. Pang-apat, ang Ibong Adarna ay nagtataglay ng mga katangian ng tulad ng romansa, kabayanihan at nagpagpapakita rin ng pagtataksil. Alam na natin ang mga kahulugan ng korido at mga halimbawa nito. Nalaman na rin natin ang kahulugan ng awit. Ngayon, alamin naman natin ang mga halimbawa ng awit. Ngunit bago yan, dagdagan pa natin ang ating kaalaman tungkol sa awit. Ang awit ay nagtataglay ng 12 bilang ng pantig. Ito rin ay mas masigla kaysa korido dahil sa malalambing at marirkik na pangungusap. Bago tayo pumunta sa halimbawa ng awit, itatak natin sa ating isipan na ang awit at korido ay may pagkakatulad dahil kapwa nagtuturo ng mabuting asal sa mga bumabasa, nagpapatibay ng paniniwala sa pananampalataya at nagpapalawak ng karunungan sa tao. Dumako naman tayo sa buod ng Florante at Laura. Ang Florante at Laura ay isang sikat na akda na isinulat noong panahon ng Kastila. Ito ay sinulat ng isang sikat na manunulat na si Francisco Balagtas Baltasar na itinuturing na bayaning Makata at prinsipe ng manunulang Tagalog. Ang Florante at Laura din ay isang obra maestra ng panitikang Pilipino na nagbukas ng landas para sa panulaang Tagalog noong ika-19 taon. Ang kwentong ito ay tungkol sa masalimuot na pag-iibigan ni Florante at Laura, tungkol sa pagkakaibigan at pagmamalasakit sa bayan. Sa pamamagitan ng akdang Florante at Laura ay naipakita ni Balagtas ang kanyang mga naranasan sa kamay ng pamamahala ng mga Kastila sa mga Pilipino. Ngunit upang makaligtas ang akdang ito sa kamay ng Commission Permanente de Censura na siyang nagdedesisyon kung anong akda lamang ang maaring basahin ng karamihan, ay itinago ni Balagtas ang kanyang pagtutuligsa sa pamamagitan ng paggamit ng ibang bagay, lugar, pangyayari o kultura na siyang magre-representa ng kanyang nais ipakita sa mga taong mambabasa. Dumako naman tayo sa bahagi ng awit ng Florante at Laura. Ito ay sinasabing iniaalay ni Francisco Balagtas kay Celia o Maria Asuncion Rivera, ang babaeng kanyang minahal ng lubos at siya ring namang dahilan o pinagmulan ng kanyang pinakamalaking kabiguan sa buhay. Ang Florante at Laura ay nabibilang sa genre na tinatawag na awit o romansang metrikal. Ito ay binubuo ng 12 pantig sa taludturan, mabagal na himig at karaniwang pumapaksa sa bayani, mandirigma at makatotohanang daloy ng kwento. Ang tema ng awiting ito ay tungkol sa relihiyon at ang paglalaban ng Moro at Kristiyano na mababasa nga sa akta, katulad na lamang ng pagtulong ni Aladdin na isang Persianong Moro kay Florante kahit pa sila ay mortal na magkaaway. Dumako naman tayo sa bahagi ng awit ng Siete Infantas de Lara. Ang akdang ito ay nailimbag din noong panahon ng Kastila. Ito rin ay isang halimbawa ng awit o romansang metrikal. Ang akdang ito ay tungkol sa hindi magandang sinapit ng 7 magkakapatid na kung saan sila ay pinatay at pinugutan ng ulo. Sinasabi nila na ang akdang ito ay may nakatago ring mensahe na kung saan dito na ipapakita ang hindi magandang karanasan ng mga Pilipino na nadanas nila sa panahon ng pamamahala ng Kastila. Ngayong araw, akin namang tatalakayin ang 3 paksa. Una ay ang pasyon, ikalawa ay ang karagatan, pangatlo ay ang duplo. Ating iisa-isahin kung ano nga ba ang kanilang kahulugan at pagkakaiba sa isa't isa. Unahin muna natin ang pasyon.
Ano nga ba ang pasyon? Ito ay nakilala at lumaganap sa panahon ng mga Kastila. Ang pasyon ay isang patulang salaysay ukol sa paghihirap at pagpapasakit ng Panginoong Hesukristo. Kinapapalooban din ito ng ilang kasaysayang hangos sa banal na kasulatan na buong kataimtimang inaawit sa panahon ng Kwaresma. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang paksa. Ito ay ang karagatan. Ano nga ba ang karagatan? Ito ay tinuturing na matandang anyo ng panitikan. Tinatawag din itong tulang padula sapagkat ito ay nasusulat ng patula at ginagampanan ng tauhan. Ito rin ay tinatawag na dulang pantahanan sapagkat kadalasan itong idinaraos sa bahay o bakuran ng namatay. Ano nga ba ang katangian ng karagatan? Ito ay isang larong may paligsahan sa tula na nagsimula sa Visayas. Ang kwentong ito ay batay sa isang alamat ng singsing ng isang dalaga na nahulog sa gitna ng dagat. Pakakasalan ng dalaga ang binatang makakakuha ng singsing. Sa larong ito, hindi kinakailangang sumisid sa dagat ang binatang nais makapalan sa dalagang nawalan ng singsing. Ang laro ay itinadaos sa bakuran ng isang bahay. May dalawang papag sa magkabila ng isang mesang may sari-saring pagkain nayon. Magkaharap ang pangkat ng binata at dalaga. Karaniwang isang lalaki ang magpapasimula ng larong ito. Maaaring magpalapunutan para mapili ang binatang unang bibigyan ng dalaga ng talinhaga. Maaari rin ang pagpili sa binata ay batay sa matatampatan ng tabong may tandang. Tandang puti. Bibigkas muna ng panimulang bahagi ang binata bago tuluyang sagutin ng talinhaga. Ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong paksa. Ano ba ang duplo? Ang duplo ay isang tulang pandulaan noong unang panahon at ito ay sinasabing siyang pumalili sa karagatan. Ito ay paligsahan sa husay sa paglalabas ng pangangatwiran sa anyong patula. Ito ay ginaganap bilang paggunita sa namatay. Ito rin ay pagalingan sa pagbigkas at pagdedebate na kailangang may tugma sa paraang patula. Gumagamit ng mga biro, kasabihan, salawikain at taludtod galing sa banal na kasulatan. Paano ba nilalaro ang duplo? Una, nagaharap ang mga kasaling binata at dalaga. Ikalawa, sa paligsahang ito ay tinatawag na duplero ang mga kalahok na lalaki at duplera naman ang tawag sa kalahok na babae. Ikatlo, kapag naglalaro na ang kasaling lalaki ay tinatawag na itong bilyako, samantalang bilyaka naman ang tawag sa kasaling babae. Mayroong isang palmatorya na ginagamit ng hari kung mayroong nakatulan ng parusa at ito ang kanyang pinapalo sa palad. Ang parusa sa larong ito ay maaaring pagpapabigkas ng mahabang dasal para sa kaluluwa ng namayapa. Ang paksa sa larong ito ay tungkol sa nawawalang laro ng hari, kung saan magsusumbong ang bilyako sa hari sapagkat hinamok o hinamak ng isang bilyaka. Ang duplo ay ginaganap sa bakuran ng isang bahay. Ang larong ito ay nagpapatalas ng isip sapagkat ang pagmamatuwid ay dadlian. Ang larong ito ay pinangungunahan ng isang matanda kung saan ito ang gumaganap bilang isang haring tagahatol. Dumako naman tayo sa mga uri ng duplo. Una, ang Allo Divina. Ang Allo Divina ay tungkol sa Diyos at banal na bagay. Ikalawa ay ang Historia Vino. Ang Historia Vino ay mga kwento tungkol sa buhay ng Diyos, Santo at Anghel. Ikatlo ay ang Halo Humana o Allo Mano. Tungkol naman sa relasyon ng tao at Diyos, mga bayan, propeta at mitolohiya. Ngayon,
Bigyan naman natin ng kalinawan kung ano nga ba ang pagkakaiba ng karagatan sa duplo. Unahin natin ang karagatan. Ang karagatan ay mas nauna at may matandang babae at lalaki. At ikatlo, may isang paraan ng paglalaro. Samantalang, ang duplo naman ay pinalitan ng karagatan. Madalas, dalawang lalaki ang naglalaban at maraming iba't ibang estilo sa paraan ng paglalaro. Ano naman ang kanilang pagkakapareho? Una, parehong gumagamit ng kasabihan, parabola at makukulay na lengguwahe at kumuha ng taludtod galing sa panitikan. Dahil dito, nakatulong sila sa pag-uunlad ng wikang Filipino.